Kabayan, balak mo rin bang mag-apply ng trabaho sa Poland? Marahil ay katulad ko, nung nag-uumpisa pa lang ako mag-apply ay marami ka rin mga katanungan. Tulad na lang ng paano mo sisimula ng pag-a-apply? And magkano kaya yung gagastusin ko sa pag-a-apply? Ano yung mga requirements na kailangan kong ihanda? Gaano kaya katagal ang proseso? Ano-ano yung mga struggle na may encounter ko sa pag-a-apply? Ilan lamang ang mga yan sa pag-uusapan natin maya-maya lang. Kaya huwag kayong aalis at panoorin nyo ang video nito hanggang dulo. Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. And for today's video ay i-share ko nga sa inyo ang aking naging experience sa pag-a-apply papuntang Poland. Pero bago tayo mag-umpisa, dun sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow itong ating Facebook account. At patap na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang informative video. At baka naman, palike and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Umpisahan natin sa paano nga ako nagsimula sa pag-apply papuntang Poland. Ang nangyari kasi nun guys, bala ko sanang pumunta ng Canada. Yun nga lang, medyo nung time na yon during pandemic ay pahirapan talaga mag-apply papuntang Canada. As in, ang daming mga hinihinging requirements. And at the same time, meron akong katrabaho dun sa Saudi na nauna nang nag-apply sa akin papuntang Poland. Naikwento niya kasi sa akin noon na meron siyang kakilala na tumutulong na magpaalis papuntang Poland. Yung kakilala niya na yun is talagang marami na siyang natulungan. Marami na siyang napaalis papuntang Poland bago pa namin nalaman yon. And then, yung katrabaho ko na yon ang naunang nag-apply papuntang Poland. At sa awa ng Diyos, yon. So, tuloy-tuloy naman yung naging process ng application niya. Wala naman naging delay or naging hadlang. Kaya, sa madalit sabi, wala pang isang taon, nakaalis na kaagad siya. And then, at that time, napag-isip-isip ko na rin na sumunod sa kanya kasi nga, na-prove na namin talagang legit talaga nakakatulong sila na makapunta ng Poland. Kaya ang nangyari noon, sumunod agad ako, nag-submit ako ng application ko. So hiningi nila yung mga yung mga initial documents ko, and simple lang naman yung initial documents nila. So una, pinag-fill up lang ako ng form about sa personal details, and then hiningi yung valid passport ko. And then yung ICAMA ID ko, national ID natin. At yun, so doon nag-umpisa na nag-apply ako. So bali, nakilala ko yung tao na yun na tumulong sa amin papuntang Poland is pamamagitan ng katrabaho ko doon sa Saudi. So pinasa ko na yung mga documents ko, yung mga initial requirements like passport, national ICAMA ID, yung diploma. Kung wala naman is yung mga TESDA certificate, yung mga ganyan, pwede na rin yun. Kasi yun naman talaga yung hinihingi nila. And then, maliban doon, so pinasa ko rin sa kanila yung current employment contract ko. Kasi hiningi din nila sa akin yun. And pagkatapos noon, nag-antay lang ako ng mahigit 2 buwan. And then, dumating na yung job offer ko. Yung job offer ko mga kabayan is magkaiba siya doon sa work permit. Job offer is ibig sabihin nahanapan ka na ng trabaho pero hindi ka pa nabibigyan ng work permit. Kaya after dumating ng job offer sa akin, so yun, nagbayad ako ng nagbayad ako ng first payment. Then pagdating ng job offer, then nagbayad ulit ako ng second payment. Mamaya pag-usapan natin kung magkano yung ginastos ko. And then another 2 months na naman na pag-aantay, dumating naman yung work permit ko galing sa Poland. Pagdating ng work permit ko, so after 1 week naka-line up na ako doon sa raffle sa Poland Embassy para ma-appoint ka for interview. And
Siguro umabot lang ng 6 weeks. 6 weeks. 6 weeks. So, 1.5 month. Mga almost ganyan. 1.5 month. Ang pag-aantay. Kagandahan kasi nung nasa Saudi ako, hindi ganun karami ang nag-a-apply. Hindi tulad sa Pinas na talagang sobrang dami. Kaya yun, inabot lang ng more than 1.5 month. And pagkatapos nun, yun, nabigyan na ako ng schedule sa Poland Embassy interview, and then pinuntahan ko ngayon. Nasa Jeddah ako. Doon ako nagtatrabaho. And then yung Poland Embassy is nasa Riyadh, kaya kailangan ko mag-travel. So, swerte ko kasi mababait din yung mga managers ko dun sa trabaho ko. Mababait, kaya payag sila na lumiban ako sa trabaho. Absent para doon. Sa umpisa pa lang, nung dumating na yung job offer ko, sinabi ko naman na sa mga managers ko na ganun nga, nag-start na ako mag-apply. And then hanggang sa supportive naman sila so far, kaya wala akong naging problema. Nung humingi ako ng certificate, ng employment certificate, tinulungan naman agad nila ako. And then, so balik tayo dun sa part na pumunta na ako ng Riyadh para sa interview. So, pagdating ko doon, dala-dala ko na yung mga requirements na kailangan. Yung about sa mga requirements pala na dadalhin mo sa Poland Embassy, ako kasi noon meron akong consultant, visa consultant. Yun yung taong tumulong, yun sila yung tumulong sa akin para i-guide ako kung ano yung mga kailangan, saka yung mga documents na kailangan kong i-provide or asikasuhin. Yung ibang documents na galing sa Poland, so nasa akin na, at yung mga personal documents ko sa Jeddah, so na-provide ko naman yun. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga documents na dinala ko doon sa Poland Embassy during interview. Okay, so nagpunta ako ng Riyadh, then interview, then during interview, ito yung matinding struggle ko kasi sobrang dami ng tinanong sa akin sa Poland Embassy. Kaya guys, kaya mga kababayan, huwag kayong pakampante, no? Kasi yung iba kasi kwento nila hindi sila masyadong tinanong sa Poland Embassy. Pero yung naging experience ko is grabe, parang in-interrogate ako. Paulit-ulit yung tanong, as in hinuhuli ka talaga kung may mahuhuli sa'yo na maling sagot, ganyan. Pero mabait naman sila, hindi naman sila sarcastic magtanong. Formal naman sila. Kaya hindi ka rin matatakot, parang hindi ka dapat kabahan. Kailangan lang sundin mo yung dapat na isagot. Yung about pala dun sa mga answers, questions and answers, na-review ko na yun bago pa ako pumunta ng Poland Embassy. Kasi tinimrihan na kami ng consultant namin na ganito ang dapat nyong isagot sa mga ganitong tanong. So, na-review ko na, including yung address na pupuntahan namin dito sa Poland, yung titirahan namin, yung pangalan ng company, at yung pangalan ng agency na tumulong sa amin papuntang Poland. So, yun nga, sa madalit sabi, maraming mga tanungan. And then, so far, nasagot ko naman ng maayos. Kaya nga, nakapasa rin ako doon. At nandito na sa Poland. At dumating yung pagkatapos ko ma-interview, and then sinabi sa akin, okay, we will inform you after 2 weeks. Sabi ganun sa akin. So, sabi niya, pwede ka nang lumabas. Alam niyo yung isang pagkakamali ko dun, guys, kung bakit gumastos na naman ulit ako pagbalik ko para sa result ng visa. Kasi hindi ako nagbayad. Hindi ako nagbayad ng delivery. Dapat pala, sinabi ko na kaagad na para hindi na ako bumalik dito para kunin yung result. Dapat sinabi ko na gusto kong ipadala na lang doon sa address ko sa Jeddah. Ganun dapat. At makakamura ka pa. Makakamura sana ako doon. Pero dahil nakalimutan ko, so no choice ako. After 2 weeks, bumalik ako. And then, nung pagbalik ko pala sa Riyadh, hindi ko alam kung anong result madadatnan ko. Kaya kinakabahan ako. Pero, sabi ko sa sarili ko, ano man yung result na yun. So, yun na yun. Wala akong magagawa. Siguro kapag sumablay ako nung time na yun, magre-reappeal na lang ako.
Pero sa awa ng Diyos, okay naman, naging maayos ang lahat at nabigyan ako ng visa. And then nung pumunta ako doon, syempre dala-dala ko yung yung stub na patunay na may appointment ka doon para sa pag-claim ng visa. And then nung claim ko yung visa, yun, present ko lang yung ID ko. And then yun, okay na. And then sabi sa akin, congratulations. And then see you in Poland soon. Bumalik na ako ng Jeddah. And then nung time na yon na nakuha ko na yung visa ko, hindi ko pa rin na mag-render ng formal resignation sa company ko doon sa Jeddah. Kaya umabot pa ng 2 months ako doon sa Jeddah bago umalis, bago pumunta ng Poland. So medyo nainip ako nung time na yon kasi medyo matagal-tagal pa, excited na ako, may visa na. Kaya siguro kung wala naman kayong malaking halaga na aantayin or wala kayong mga back payments sa company nyo, so huwag na kayong magsayang ng oras. Umalis na agad kayo kapag nakuha nyo na yung visa nyo. So yun, after 2 months nga, at ayun na, alis na ako. And then sabi sa akin ng consultant ko, so dalhin mo tong mga documents na to kasi pagdating mo sa Poland, pagdating mo sa immigration, pagpalabas ka na, so tatanungin ka kung mag-exit ka na, uwi ka ng Pilipinas or pupunta ng Poland. Tinignan lang yung mga documents ko. And then pinapasok na kagad ako. Then pagdating ko na naman sa Poland, doon sa border immigration, chinek nila yung mga documents ko, and then mayroon silang ilang questions like yung address ko, kung saan ako papunta. Pinapasok na ako. So pagdating ko naman sa airport, guys, yun, ang unang-unang yung hahanapin syempre is internet. Bili na kagad kayo ng SIM card sa Poland. Hanapin nyo lang yung mga maliliit na tindahan, parang 7-Eleven style. Sa loob ng airport mismo yun, makikita nyo may mga binibenta silang SIM card. Kung wala naman, pwede kang magtanong, gamitin mo si paring Google Translator. Meron namang nakapagsalita ng English sa airport, syempre nasa airport sila. Pero kung sakali lang, hindi nga, so gamitin nyo si paring Google Translator. Yun guys, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina, yung about sa mga documents. Yung iba doon galing sa Poland, tulad ng mga accommodation letter, yung work permit, yung job contract, yun, nandun na yun. Nakakompile na dapat yun, naka-arrange ng maayos. About sa arrangement, kung may mga consultant kayo, pwede nyo itanong yan yun sa consultant nyo para at least mag-guide kayo kung ano yung dapat gawin at kung paano yung arrangement ng mga documents mo para pag binigay mo dun sa Poland Embassy, plus points ka kaagad. Kasi kapag magulo yung mga documents mo, magagalit sila. Kasi para sa kanila, time is gold. So mahabala sila dun at minus points ka dun. Sigurado. Kaya mas maganda, yung mga documents na yun, naka-ready na lahat. Yun, yung mga documents na galing sa Poland, and then yung mga personal documents na galing sa kung saan bansa kayo nag-a-apply, like me sa Jeddah. So, pre-provide ko yun lahat. Travel insurance, yung mga ganyan. Dami ticket. Meron akong lista ng mga documents na pinasa ko sa Poland. Siguro, ilalagay ko na lang sa description ng video na to, sa description box, para makita nyo. Matatagalan tayo kapag isa-isa natin yan. Okay, and then yun, kailangan yung mga documents nyo is nakakompile ng maayos, and then dapat naka-formal attire din tayo kahit paano. Bawal naka-short, kailangan naka-pantalon ka, naka-close shoes mas maganda para formal talaga tingnan. And then dapat naka-collar kayo, huwag yung naka-t-shirt lang. Ganda, naka-long sleeve na polo, mas maganda. Sundin na lang natin yung formal attire. So, yung tipong malinis tingnan. Kasi nga, para sa kanila, kapag hindi ka naka-formal attire,
ano yun, parang binabastos mo sila. Siyempre, kailangan natin magpa-impress sa kanila para makakuha ng visa. So, sundin nyo na lang yung mga tamang panunong at pananamit. Yung mga documents at saka yung kasuotan natin, dapat maayos yan. And then, passport, lahat ng mga documents dapat naka-ready at naka-arrange na yan. Take note, wag kayong malilate. Dahil pag na-late kayo, maka-cancel ang appointment nyo at hindi na kayo ma-interview at that day. And possible na ma-reschedule yung appointment nyo, dadaan na naman kayo sa raffle. Para hindi kayo maabala, hindi tumagal yung pag-apply nyo, so dapat maging responsable tayo. Nakaalis na, may visa na, punta na ng Poland. And then, ano naman yung expectation? Ano yung mga dapat nyong i-expect pagdating nyo sa Poland? Sabihin nyo, meron na kaya akong kumot doon? Meron na kayang higaan? Meron na kayang ganon? So, huwag po kayo mag-alala sa bagay na yan. As long as yung pag-alis nyo papuntang Poland is coordinated sa susundo sa'yo dito sa Poland, ay wala kayong magiging problema kasi lahat naka-prepared yan. Yung titirahan nyo, yung higaan nyo, yung kumot-unan, provided na nila yun. Okay? Hindi ko lang sure kung sisingilin kayo doon. Sisingilin kayo sa unan, kumot, ganyan, higaan. Hindi ko lang sure kung sisingilin kayo kasi yung sa amin, dinidak pa rin nila yun sa salary. After 2 months, dinidak sa salary. Yung first sahod namin, syempre kukunti lang, kaya hindi mo na nila kinaltas. Pero after 2 months, kinaltas na nila. So yun, yung mga gamit na lang siguro na kailangan yung dalhin kahit pa paano. Kasi pagdating nyo dito sa Poland, syempre pag mahilig kayo sa rice at medyo nagtitipid kayo kasi maliit lang yung budget nyo pang allowance hanggang makasahod, siguro magbaon na kayo ng rice cooker kahit maliit lang pang personal. Magdala na kayo ng rice cooker para bilhin na lang kayo ng bigas dito, and then solve na. And then ulam, ganyan. Yung sa ulam naman madali lang kasi pwede ka naman magluto dito. So, yun, yung unang dating ko dito sa Poland, medyo mahirap kasi struggle tayo gawa nga ng language barrier. Pero habang tumatagal, nakakabisado na natin dito kaya medyo gumagaan naman na ang pamumuhay natin kahit paano. Kaya naalala ko nung time na nung unang araw namin dito sa Poland, sa halip na sasakay kami ng bus, naglalakad na lang kami kasi hindi namin alam kung saan kami bibili ng ticket. Yun pala, yung ticket nasa loob mismo ng bus. So, pwede kang magbayad online, pwede rin magbayad ng cash. Like, may bariya, pwedeng ganun. So, di ba? Napaka-komplikado ng ginagawa ng buhay namin nung una. Pero nung katagalan, medyo okay na kasi natutunan namin yung mga ganung bagay, okay na. At habang tumatagal, dumadami yung mga kakilala, namimit na mga Pilipino rin dito. At nakakuha kami ng mga idea. Siya nga pala guys, dapat maging friendly kayo pagdating nyo dito sa Poland. Para yung mga nauna kasi dito sa Poland, so sila yung makakapagbigay sa inyo ng idea kung paano ka mamumuhay dito. Kaya dapat maging friendly tayo. Pag-usapan naman natin yung about sa magkano yung ginastos ko. Sa case ko, dahil nga yun, nasa Riyadh, sa Jeddah kasi ako, and then yung Poland Embassy nasa Riyadh, medyo namasahe pa ako, nag-aeroplano ako noon. 2 beses ako pumunta ng Riyadh. Kaya medyo napagastos din ako noon. Iba doon yung pamasahe sa taxi ko, pagpapa-stamp ng employment certificate ko dun sa Saudi. So, prinasis ko yon, and then sabi kasi sa akin, kumuha ka na rin ng police clearance kasi kakailanganin yun. Kaya kumuha din ako ng police clearance. Yun naman pala, hindi naman kailangan. Hindi naman pala hinihingi doon sa Poland Embassy. Pero alam nyo guys, maganda na rin yung mayroon kayong police clearance para just in case lang na tanungin kayo, lalo na dito sa border ng immigration sa Poland. At least, naka-ready kayo kasi may mga ibang kababayan na
hinihingan sila ng ganyan. Kaya ang ginastos ko noon is umabot ng around 20,000 real. Sobrang laki. Yung 20,000 real na yan, 12,000, around 12,000 sa placement fee. Yung sa plane ticket, pamasahe ko sa pagpunta ng Riyadh, and then pamasahe ko sa pag-process ng mga documents doon sa sa Jeddah. So umabot siya ng ganun. Pero sabi ko nga, depende yan kung saang lugar kayo, and then kung case-to-case basis yan. So may mga kakilala naman ako dito sa Poland na mas mababa doon yung ginastos nila. Like umabot lang ng around 12,000 or 15,000 maximum, kasama na yun sa plane ticket. Gaano naman katagal yung proseso nung nag-apply ako? Bali umabot siya ng 1 taon dahil nga nag-antay pa ako ng 2 months kasi nag-render ako ng formal resignation doon sa company ko sa Saudi. Pero ulitin ko, hindi pare-pareho kasi in my case, kunti lang yung number ng nag-a-apply papuntang Poland, kaya ganun kabilis yung proseso ng pag-apply ko. Yung visa consultant ko kasi is nasa Dubai. Siguro ilagay ko na lang din sa description box para makita nyo yung pangalan ng consultant na nakapagpaalis sa akin. But disclaimer lang, hindi ako konektado sa kanila. Share ko lang sa inyo na sila yung tumulong sa akin. Kaya mas maganda, do your own research, ika nga, para safe tayo. Okay? Kasi sa ngayon, wala na talaga akong update sa kanila. So, check nyo na lang sa description box. Ilalagay ko yung pangalan ng visa consultancy na yun. Tips and advice ko sa inyo, bago kayo mag-apply papuntang Poland, mas maganda planuhin nyo muna ng maayos. Huwag kayo basta-basta kasi sa panahon ngayon maraming mga scammer. Magagaling na scammer, magagaling mangako, ganyan. Yung iba syempre papakita sa inyo may napatunayan na sila, may napaalis na, pero yun pala props lang nila yun. Bago kayo magtiwala, do your own research. Tingnan nyo yung mga feedback ng mga applicant, and then magtanong-tanong muna kayo. Like, mas maganda panoorin nyo rin yung video na ginawa ko about sa paano i-check yung mga legit na agency or company dito sa Poland or either sa Pilipinas, para makasiguro tayo na safe yung application natin at hindi masasayang yung pera na ginastos natin. Dito na lang muna yung video natin kasi medyo mahaba-haba na rin to, Kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo, huwag kayo mahiya, at sasagutin natin yan kapag hindi tayo busy. At doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, rating ko, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook account, at i-like and share na rin itong video natin para sa iba pang mga kababayan. At pa-click na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. Maraming salamat. Yun lang po, at God bless sa inyong lahat.